balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Jerwin Angkahas kalaban si Soprasel Pumpitak, round 1 pa lang ng laban, bumagsak agad ang Thai boxer sa right hook ni Angkahas. Akala natin mga idol hindi natatayo ang dayo, pero kodo sa kanya mga idol pinagpatuloy pa nito ang laban. Pagdating naman sa round 4 mga boss, bumagsak rin po si Angkahas, kaso hindi galing sa suntok ni Pumpitak, na wrestling nito ang Pinoy. At yun nga mga idol, pagdating ng round 5, inulit-ulit ni Pumpitak ang kanyang ginawa, kaya tuluyan na ito disqualify ng referee. Ibig sabihin nito mga idol, panalo po si Angkahas via disqualification win kontra sa Thai boxer. Samantala sa ginanap nga po na Riyadh season sa UK mga boss, sa naging bakbakan ni Anthony Kakase kalaban si Josh Warrington para sa IBF Junior Lightweight title, matagumpay po mga idol nakuha ni Anthony Kakase ang panalo via lopsided unanimous decision kontra sa heavy favorite na si Warrington. Hindi gumana ang lakas ni Warrington mga idol sa 130 pounds. Pinapagpag lamang ni Anthony Kakase ang mga suntok nito sa bakbakan. Pang featherweight lang talaga mga idol ang lakas ni Warrington, kaya aasahan po natin mga idol na babalik ito sa 126 pounds. Samantala dahil matagumpay nga dinepensahan ni Anthony Kakase ang kanyang IBF title, kung saan meron tsansa dito mga idol ang ating pambato na si Mark Magsayo na posible makalaban ni Anthony Kakase dahil number 7 contender po si Magsayo sa titulo ng Irish boxer at wala pa nakarated na number 2 sa rankings. Hindi imposible talaga ang ganitong laban mga idol para kay Magsayo, lalo pa na sa likod nito si Sean Gibbons na merong maraming connection sa mga sanctioning bodies. Pwede ito voluntary defense fight ni Anthony Kakase at malaking tiwala natin mga idol na mas solid na performance ang ipapakita ni Magnifico sa laban nito kay Anthony Kakase kaysa sa laban na binigay sa kanya ni Josh Warrington. Sa kabilang banda naman mga idol, angas ng Pinas General Casimero nagbigay ng update sa kanyang timbang kung saan mga idol, nasa 127 pounds pa daw ang timbang nito. At totoo nga ang mga rumors mga idol na medyo mabigat pa ng konti si Alas sa featherweight na timbang. Pero para sa atin mga idol, magandang timbang na ito para kay Casimero. Sakto lang ito mga idol at hindi ito isang problema dahil meron pa naman 20 days si Cuadro Alas na makuha ang tamang timbang na 122 pounds. Easy work lang ang 5 pounds na ibabawas dito. Basta tama lamang ang pag-weight cutting na hindi naapektuhan ng kondisyon ng Pinoy 3 Division Champion. At malamang mga idol, pinapaalam ni Casimero ang kanyang aktual na timbang sa lahat dahil marami ang kumakalat na issue sa kanya sa internet na nagkakaproblema daw ito sa timbang. Well, sa totoo lang mga idol, hindi naman issue kay Casimero ang timbang sa rason na hindi naman natin ito nakita na sumablay sa timbangan. Ang malaking problema lang dito mga idol, kung paano nito kunin ang tamang timbang. May tamang proseso kasi mga idol sa pag-weight cutting dahil sakaling hindi tama ang pagkuha sa timbang ng isang boxer, siguradong pagbabayaran niya ito sa aktual na bakbakan mga idol.